Kamusta Libra? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong energy para sa mga Libra. Kukuha muna ako ng mystical card, 2 angel number, at mamaya aalamin natin kung ano ang energy mo, ang energy ng person mo, ang energy ng relationship, meron ding additional card, at saka charms sa huli. Itong despair, kano man kahirap yung pinagdaraanan natin sa buhay, huwag ka mawalan ng pag-asa. Kaya tuloy lang, fight lang. Yung hardship natin sa buhay, parang bagyo, hindi nagtatagal. Na kahit marami ng damages, tuloy pa rin yung buhay mo. Ito yung isa sa importante, contentment, na maging satisfied sa ibinigay ni God sa iyo. Magkakatugma yung cards mo. Itong last ay challenges. Kapag ka meron ka nito, interesting yung buhay mo. At kapag nalagpasan mo pa, meaningful yung buhay mo. At saka kanya-kanya tayo ng timing kung paano mo tatanggapin yung mga nangyayari sa iyo. Pero sigurado na lahat tayo, syempre, napagdadaanan yan. At nalalagpasan din. Alamin naman natin ang angel number mo. Four, 4. Have confidence in yourself and the divine's guidance. Kaya huwag mawalan ng pag-asa kasi guided ka. Six, 1. The words that you think, speak, and write are determining how things go for you. So focus on your desires and positive outcomes. Ngayon naman guys, gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano yung energy mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ten of Pentacles, 6 of Pentacles, at 5 of Swords. Sa cards na ito ipinapakita na maganda yung nagiging takbo ng karir mo at pati na rin sa financial. Hindi ka rin madamot, sagana ka man or may kagipitan. Kasi base sa cards mo, bago ka naging successful, meron ka munang pinagdaanan, kaya alam mo yung pakiramdam ng walang-wala. Or makaramdam ng kalungkutan. Pero ang advice ng cards, maging maingat ka din. Lalo na sa career, maganda yung kita mo, negosyo, or trabaho, may mga taong aabusuhin yung kabaitan mo. Lalo na kung malaman mo ito sa karir mo or negosyo, merong naglilihim o kaya niloloko ka, nagnanakaw. Hindi may iwasan na meron ka talagang masasabi. Pwedeng ikaw yung boss or katrabaho mo. At saka sa career o negosyo, pinapakita na magaling ka, kaya hindi maiwasan na may mga taong mainggit sa'yo or hindi ka magugustuhan.
Sa mga single, ang ilan sa inyo, merong potential person na masipag at saka kaya niya na magkaroon or bumuo ng sariling pamilya. Nakadalawang cards na. Kaya lang may napansin ka sa person na ito na hindi magandang pag-uugali. Sa mga nasa relationship, okay yung relasyon nyo. Dalawang cards na yung nagsasabi. Stable, committed, at saka normal yung pamumuhay nyo. Ang problema lang, kulang sa oras, panahon sa isa't isa sa relasyon o kaya sa pamilya. Ayan, pinakita na yung cards ng person mo. The Devil, the Hermit, at Five of Cups. Ang ilan sa inyo, ang feeling ng person mo, yung parang wala na siyang choices sa buhay niya. Kaya pinakita yung mystical card na despair, kasi ito palang person mo, ang bilis niya mag-give up. Kasi ang person mo, nafo-focus siya sa negative side ng buhay. Ang dapat niyang i-release ay yung mga problems, hindi yung mga taong magmamalasakit sa kanya. Ang ilan sa inyo nagkakaroon ng problema sa financial. Dahil sa ekonomiya at maraming pagbabago, naapektuhan yung karir mo or negosyo. Kung ganito na yung sitwasyon, ang advice ng cards, nakadalawang cards ka na limitahan yung paggastos. Ang ilan sa inyo, marami kang naiisip na solusyon para matugunan yung pangangailangan mo sa financial. Ang ilan sa inyo, maglo-loan ka, ang iba manghihiram, ang iba naman, makakatanggap ka ng tulong mula sa family. Ang ilang single, hindi naging maganda yung past relationship mo. Hindi ka nagalit kasi hindi naman kayo nagkikita, pero nakatatak na sa isip mo kung ano yung nangyari. Marami nang nakarelasyon itong person na ito, pero sa kahuli-hulihan, nagsisisi siya kasi sa mga nakarelasyon niya, ikaw yung maayos yung pakikitungo mo sa kanya. Kung single ka man ngayon or meron ka ng bagong karelasyon, itong dati mong nakarelasyon ay nagsisisi. Kasi ang tingin niya, ikaw yung the one. At para naman sa ilan na nasa relationship, lahat ng effort mo, ibinibigay mo sa person mo para yung unhealthy nyo na relasyon ay maging maayos. Ang ilan sa inyo, nakipag-iwalay ka sa person mo or inabandona ng person mo ang relasyon nyo. At saka ang ilan sa inyo, yung person mo, merong mental health problem. Napapansin mo rin ito na maraming pagbabagong nangyayari sa kanya. Ito yung cards para sa relationship. Four of Swords, the Hierophant, at Queen of Cups. Pinapakita sa cards na ang ilan sa inyo sa relationship ay sobrang stress ka na at saka may kapaguran. At sa hardship or iba't ibang challenges na dumarating sa relasyon nyo ng person mo, ipinagdarasal mo ito. Yung feelings mo kahit na may pagkalito or naiirita ka sa person mo, gusto mo pa rin na unawain yung person mo. Na para magkaroon ng kapayapaan sa situation. Ang advice ng cards para maharap mo yung mga challenges sa buhay mo, magpahinga ka. At saka magpalakas. Lalo na kung hindi mo gustong i-open yung problems mo sa kapwa. At saka ang ilan sa inyo, merong loved one na may sakit na kailangan ng suporta mo kasi nawawalan siya ng pag-asa. Yun bang para palakasin mo yung loob niya?
Ang ilang single, naiisip mo na ang dami mo nang nakarelasyon. At saka ang bilis mo rin magpalit. Kaya marami kang namimiss na oportunidad na para mas makilala ng husto yung potential person. Pero meron ka pa rin makikilalang potential person na kakaiba sa mga nakilala mo. Mabait siya, pero wag mo lang sasaktan. Kailangan yung rason mo sa kanya ay makatwiran kasi hindi siya agad-agad tumatanggap ng simpleng dahilan. Sa mga nasa relationship, pareho kayo ng person mo na gusto ng space sa relasyon. Hindi magtatagal yung space na ito. Magkakaroon kayo ulit ng koneksyon at this time, magiging open na kayo ng person mo sa totoong feelings or sa kung ano yung naiisip at gusto sa relasyon. At saka ang ilan sa inyo, uunawain mo yung person mo. Hindi ka makikipagtalo sa kanya ng katulad dati. Kasi ang gusto mo, yung malaman yung katotohanan at makaiwas sa init ng ulo. At saka, ano man ang nangyayari sa relationship nyo ng person mo, gusto mo pa rin na maging close sa kanya. Ito na yung additional card, King of Wands. Pinapakita ng card na ito na lahat ay gagawin mo para ma-achieve yung goals mo at magiging fair, patas sa iyo ang universe para matupad yung mga pangarap mo. May mga positive news at opportunity na darating. Itong Five of Wands, nakadalawang cards ka na kailangan mo na talaga ng pahinga dahil sa iba't ibang responsibilidad. Alagaan mo din yung sarili mo. Itong Three of Cups, makakatanggap ka ng blessings, abundance, kasi ito yung deserve mo. Ito na kasi yung ending ng mga hardship na nangyari sa buhay mo. At alam ng universe na deserve mo maging masaya, kaya ito yung ibibigay sa iyo. Ngayon naman guys, alamin natin gamit ang charms kung ano ang 12 zodiac na nangunguna sa reading na ito. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Libra, Taurus, Pisces, Aquarius, Cancer, at Aries. Ito naman yung mga letra na posibleng nandito yung letra ng pangalan ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy.